Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, tumingala si Jesus at nanalangin, Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung papaanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako nama'y sumakanila. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So narinig natin sa ating binasang mabuting balita, ang panalangin ni Kristo para sa atin, particularly sa mga taga-sunod niya, sa mga nananampalataya sa Kanya bilang Diyos talaga, ang sila'y maging isa. Posible kaya ito? Gayong napakarami nating pagkakaiba? Yung mga Christian denominations na lamang iba-iba ng kaugalian, iba-iba ng nakasanayan, iba-iba rin ang pinaninindigan. Kung minsan nga, kahit yung simpleng pagkain lang, kakainin ba, bawal ba yan, masama ba yan, pinagtatalunan pa. So paano tayo talaga magiging united, magiging isa? Posible pa ba? Sagot, posible. Bakit? Kasi sa Panginoon wala namang imposible. Yun ang dasal niya Nagdarasal si Jesus at ang dasal niya, tayo ay maging isa. Walang imposible sa Kanya. Isa pa, hindi niya hihilingin sa atin kung alam niya na hindi natin kakayanin. So ano ba itong pagkakaisa na pinipray niya para sa atin? In verse 22, ang sabi niya, Ama, sana sila yung maging isa kung papaanong tayo ay isa. So ang pagkakaisang ninanais ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin ay katulad ng pagkakaisa nila ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Certainly, ang pagkakaisang ito ay hindi pagkakamukha, hindi pagkakapare-pareho ng persona. Kasi hindi mangyayari yun. Magkakaiba tayo ng personalidad. So don't worry. Hindi yun na tinutukoy dito. Manapa, pagkakamukha, pagkakapare-pareho, hindi lang ng pagka-Diyos, kundi ng adhika, ng purpose, ng nilalayon, ng diwa. Ganon ang banal na sandatlo. Iisang Diyos, iisa ng layunin, iisa ng purpose, iisa ng adhika. Kaya ano sabi ng ating Panginoong Jesus? Wala akong ginagawa at sinasabi na hindi ko nakita sa Ama. Kung ano yung nakita ko sa Kanya, kung ano yung pinagagawa niya, yun ang aking ginagawa. Walang labis, walang kulang. At sa pagdating ng Espiritu Santo, anong inassure ni Kristo? Hindi siya magsasabi ng bagong turo. Hindi niya sasabihin, Eto na ako, panahon ko naman, wala na si Kristo, pakinggan nyo na ako, laos na yung mga turo ni Kristo. No, ipapaalala niya, ipapaunawa pa niya ng Espiritu Santo ang itinuro sa atin ni Kristo. Kasi nga, iisa lang ng adhika, iisa lang ng purpose, iisa lamang ng layunin. Kaya ang banal na sandatlo, walang inggitan, walang patalbugan, tulungan lang. Yan ang dapat na umiral sa atin. Lahat tayo ay naniniwala sa Diyos. So hindi posible na magkaisa tayo para
Sa Diyos. Sa Diyos ba may mas dadakila pang adhika? Sa Diyos ba may mas hahalaga pang layunin? Wala na. Kaya kung ang Diyos lamang ang paiiralin natin, hindi posible na magkaisa tayo. Alam po ninyo, ang pagkakaisa, hindi lamang yung invoking the name of God in prayer. Kasi madalas nagkakaroon ng ecumenical prayer. Yung mga Katoliko, yung mga born again, yung mga Protestante, nagsasama-sama yan sa isang panalangin. Pero hindi ibig sabihin nagsasama-sama sa panalangin ay nagkakaisa na. Hindi. At yun nga po ang malungkot Kung bakit pare-pareho tayong naniniwala sa Diyos, hindi naman tayo makapagbuklod talaga ng Diyos. Ayun. Kasi ang minamahalaga natin, ang pinaiiral natin, ang nilalagay natin sa topmost priority natin, hindi ang Diyos, kundi ang Diyos-Diyosa natin, ang Diyos-Diyosa ng pride natin, ang Diyos-Diyosa ng yabang natin, ang Diyos-Diyosa ng inggit natin, ng pagiging selfish, ng pagiging makasarili natin. No wonder, ang resulta, hindi talaga pagkakaisa, kundi pagkakanya-kanya. Sipin po ninyo, ito kahit sa pamahalaan, ano bang sinasabi ng mga politiko kung bakit sila kumakandidato? Kapakanan ng bayan. Lahat naman ganyan, di ba? Lahat ganyan. Kung lahat ganyan ang patakaran at layunin sa pagkandidato at pagkaluklok sa pwesto, bakit di tayo magkaisa? Bakit may administrasyon pa at may oposisyon? Sa palagay niyo, bakit nagkakaganon? Kung pare-pareho lamang naman ang nilalayon. In fact, alam po ninyo, kung ang paiiralin lamang talaga, yung pare-parehong nilalayon, kapakanan ng bayan, hindi natin kinakailangan pa ng halalan. Sasabihin ng mga gustong kumandidato sa mga nakaupo na, gusto ko sanang maluklok sa pwesto mo, pero ang ganda na ng ginagawa mo. Makatwiran na, makatarungan na, para sa kaunlaran ng bayan, ikaw na lang, di ba? O kaya sasabihin ng mga nakaluklok sa pwesto, sa mga gustong kumandidato, matanda na ako ikaw na lang, hindi na kita lalabanan, ikaw na lang. Total naman, yung ginagawa ko, ipagpapatuloy mo lang, para din sa kapakanan ng bayan. O diba? Sana ang saya. Diba? Ganon din ang mga Kristiyano. Pare-pareho tayong naniniwala kay Kristo. So kung pare-pareho tayong maniniwala talaga at itatapos priority si Kristo na nagsabing, ibigin mo kahit ang kaaway mo. Nako, hindi tayo mahihirapang irespeto ang ating kapwa-tao. Siguradong magkakaisa at magkakaisa tayo. Hindi ganun Kasi ang pinaiiral, hindi ang pinakamahalaga ang Diyos. Hindi ang pinakamabuti ang Diyos, kundi ang sarili. Ang sariling Diyos-Diyosan sa sarili. Ayan ang nangyayari. Ayan, mas lalong nadidivide ang ating bayan. Mas lalong nagkakawatak-watak ang sangkristiyanuhan. May mga dating magkakamping, ngayon magkakalaban. May nawawasak na tahanan. May nasisirang mga pagkakaibigan at nakalulungkot yan. Pero ang tip ko, sapagkat madalas nangyayari yan, at kung wala na talaga tayong magagawa para solusyonan yan, kung hindi na talaga tayo magkakaisa, ang tip ko, kung ikaw yung nasa sa tama, kung ikaw yung talagang nagpapahalaga sa Diyos, kung ikaw yung talagang nagpapahalaga sa bayang ito, kung ikaw yung talagang nagpapahalaga sa pagiging magkaibigan ninyo, sa samahan ninyo, kung ikaw yung talagang nagpapahalaga sa pamilya ninyo, stick to it. Stick to it. Huwag kang panghihinaan ng kalooban. Diyan ka lang huwag kang papakabila. Kung nasa tama ka, diyan ka na lang. Huwag kang panghihinaan ng kalooban. Kahit pa patuloy na ma-divide ang bayan, yes, nakalulungkot yan. Kahit pa patuloy na masira ang pagkakaibigan, yes, nakalulungkot yan. Kahit pa patuloy na mawasak ang inyong pamilya, yes, nakalulungkot yan. Pero ang importante, hindi ikaw, kundi ang iba ang may kasalanan. Sa gayon, wala kang pagsisisihan. Ang mahalaga, you fought until the end for unity. You fought until the end for pinakamahalaga at pinakamabuti at hindi yung para lang sa iyong sarili. You see, in every relationship, in every friendship, in every team, sabi nga natin, it takes two to tango. Di ba? So dapat dalawang nagmamahal, dalawang grupo, dapat dalawa yan Pero sa palagay ko, in every broken dream, in every disunity, in every failed relationship, it doesn't take two. Usually isa lang.
Bumibigay lang yung isa kapag ayaw na talaga nung isa. Naintindihan niyo po ba? Siguraduhin mo na hindi ikaw yung unang bibigay. Siguraduhin mo na hindi ikaw ang mag-iisip ng para lang sa sarili mo. Siguraduhin mo na hindi ikaw ang mali. Siguraduhin mo na hindi ikaw ang selfish upang hindi ka magsisi at hindi ka rin masisi sa huli. Pagharap ng mga politiko sa Diyos, hindi sisisihin ng Diyos sa mga politiko na nanindigan talaga para sa kabutihan, sa katarungan, para sa kapakanan ng bayan. Kahit pa nagkawatak-watak ng tuluyan ang bansang ito, ang sisisihin ng Diyos, yung mga nag-spread ng fake news, lies, discord, paninirang puri ng kapwa, yun ang sisisihin ng Diyos. Huwag kayong mag-alala. Pero ikaw, hindi ka masisisi sapagkat lumaban ka para sa mabuti hanggang sa huli. Nawasak ang pamilya mo. May nangyaring hindi maganda sa anak mo kasi naging broken family ito. Hindi ikaw ang sisihin ng Diyos. Kasi alam niya, hanggang sa huli, pinaglaban mong mabuo kayo. Kahit pa, kung minsan ikaw may kasalanan, minsan may mga ganon. Father, ako may kasalanan. Oo, pero kung nagsisisi ka naman ng tuluyan, hindi mo na kasalanan yon kung hindi ka binigyan ng panibagong tsansa. Gayong, kahit pa paano, deserving mo naman talaga dahil totoong nagsisisi ka. Kasi alam po ninyo, sa taong ayaw na talaga, kahit yung maliit na problema, palalakihin niya. Pero sa taong gusto pa, kahit yung malaking problema, kahit sa taong nagmamahal pa, kahit yung malaking problema, paliliitin at paliliitin pa rin niya. Magkaroon lamang ng unity o pagkakaisa. Alam po ninyo, ugnay nito minsan kapag nasa Facebook ako, yung mga alam kong baluktot yung prinsipyo, yung mga alam kong may personal na interes sa bayang ito, yung mga alam kong yung totoo ay ginagawang sinungaling at yung sinungaling ay ginagawang totoo, yung tuwid ay binabaluktot at yung buluktot ay ginagawang matuwid, tapos yung may mga maglalike pa, may magpupuso pa, gusto ko talagang i-screenshot Gusto ko lang tandaan, pati mga mukha Kasi kapag pinulot tayo pare-pareho sa kangkungan, ipopost ko talaga, ayan. Ito yung pinakipaglaban mo Ito yung sinabi mo Ano ngayon? Pagharap natin sa Panginoon, ikaw ang sisihin, hindi ako. Hindi totoo. Pero sa isip ko, ano pang use? Wala. Lalo pat yung iba dyan, mga trolls lang naman, hindi totoo. Kaya, dapat ang mas tinatandaan, kahit hindi mo picturean mo sa iyong isip, sa iyong kalooban, yung mga taong alam mong talagang una hanggang huli nanindigan sa kabutihan, sa katarungan, sa kapakanan ng bayan upang kahit sila ay matalo man sa mata ng kanilang kalaban, sa puso mo, panalo sila sapagkat sila ang ginamit ng ating Panginoong Jesucristo para ipahayag at ipalaganap ang tama at totoo. Ganon din sa bawat samahan, ganon din sa bawat organisasyon, ganon din sa bawat tahanan. Huwag mong kakalimutan yung pangit na sitwasyon. Huwag mong kalilimutan yung nagdala sa iyo sa pangit na sitwasyon. Pero mas lalo mong huwag kakalimutan yung mga taong nakadamay mo at lumaban para sa iyo sa loob ng isang pangit na sitwasyon. Huwag mong kakalimutan yung kandidato na kahit matalo ay nanindigan sa prinsipyo. Huwag mong kakalimutan yung kaibigan mo na pinili ka, hindi ang pera at posisyon lang. Sa pamilya, huwag naman sana nag-aaway-aaway ang mga anak mo. Siyempre, bilang ina, bilang ama, mamahalin mo pa rin ang lahat ng anak mo. Kahit yung pasakit ulo. Pero, sa lahat ng anak mo yan, huwag mong kakalimutan, yung anak mo nagtiis sa ibang mga anak mo. Yung anak mo na nagbigay at nagpasensya sa ibang mga anak mo. Yung anak mo na nilululun ang kanyang pride, mapagkaisa lamang silang magkakapatid para sa iyo. Kahit magkawatak-watak pang mga yan, tama, lahat yan mahalin mo. Pero, bigyan mo ng espesyal at natatanging pagkilala ang anak mo na iba sa ibang mga pasaway na anak mo. Nagkahiwalay ang magulang mo? O sige, pareho mong igalang yan pareho mong mahalin yan, pareho mong respeto yan. Pero sa dalawang yan, huwag mong kakalimutan yung magulang mo na hanggang sa huli pinakipaglaban para mabuo lamang kayo. Kaya lang ayaw na talaga ng isa. So pareho mo silang igalang at mahalin at respeto. Pero huwag mong kakalimutan yung nanay mo o yung tatay mo na ninindigan hanggang sa huli, pinakipaglaban para mabuo kayo. Sapagkat ang mga taong yan ay hindi lamang totoong mabubuting tao. Ang mga taong yan ay totoong pagmamahal at malasakit
sa'yo. Lastly, mabilis na lang, kung isa-segue ko sa anibersaryo ko, 15 years na kami ni Jesus. Pero sa relasyong ito, siya yung nagdadala, hindi talaga ako. Sa dami na ng kasalanan at pagkukulang ko, nandyan siyang nagpapasensya, nandyan siyang nagpapatawad, nandyan siyang nagtsatsaga, nandyan siyang tumatanggap. Kaya may 15 years of the priesthood at may mga susunod pang mga taon, hindi dahil sa akin, hindi dahil sa Kanya. Tunay nga siyang mabuti at tunay nga niyang iniisip ang kapakanan at ang kabutihan ng nakararami. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat.